Ang bata sa dulo ng kama. Isinulat ko to kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako mapalagay. Sana sa pag-share ko may makaintindi kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Nangyari to last year, bandang 2:00 ng madaling araw. Galing ako sa graveyard shift at sobrang pagod ko nun. Nakatira ako mag-isa sa isang maliit na apartment. Lumang building, tahimik at bihira lang may tao sa hallway. Pagkahiga ko, agad akong natulog. O akala ko lang. Nagising ako kasi may pakiramdam akong may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may presensya sa kwarto kahit wala kang nakikita. Hindi ako gumalaw agad. Nakatagilid lang ako. Nakaharap sa pader. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging tunog lang ng electric fan ang maririnig. Tapos, may narinig akong mahinang paghinga. Hindi galing sa akin. Dahan-dahan akong humarap sa kama at doon ko siya nakita. May batang nakaupo sa dulo ng kama ko. Hindi siya umiiyak. Hindi rin gumagalaw. Nakatungo lang siya. Parang nagbibilang ng mga daliri niya. Kulay puti ang suot niya pero marumi. Parang matagal nang hindi nalabhan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero hindi gumagalaw ang katawan ko. Para akong napako sa kama. Bigla siyang nagsalita. Mahina. Paos. Parang matagal nang hindi gumagamit ng boses. Kuya, pwede ba dito muna ako matulog? Ramdam kong namamasa ang likod ko sa lamig. Hindi ko siya sinagot. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na panaginip lang to. Pero naramdaman ko siyang gumalaw. Lumubog ang dulo ng kama. Mas lumapit siya. Naamoy ko siya. Amoy lupa. Amoy basa. Hindi ko na kinaya. Pumikit ako ng mahigpit at bigla akong napasigaw. Pagdilat ko, wala na siya. Umaga na. Akala ko tapos na. Pero nang tumayo ako para pumasok sa trabaho, may nakita akong maliliit na bakas ng paa sa sahig. Mula dulo ng kama, papunta sa banyo.